Ngayong araw ay ang simula po ng isang programa na inorganisa ng Bureau of Market Development, Promotions and One Town, One Product ng Department of Trade and Industry o DTI. At yan po ang National Arts and Crafts Fair. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ngayon ang Supervising Trade Industry Development Specialist ng DTI BMDP and OTOP na si Sir Emerson Labang. At ang dalawa sa exhibitors na sina Arya Aramid Inang at Delza Mariscotes. Good morning po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning po. Thank you for joining us virtually. All right. To Sir Emerson, maaari niyo po bang ipaliwanag po kung ano itong National Arts and Crafts Fair o NACF at ano po ang pagkakaiba po nito kumpara dun sa iba pang fair na inorganisa na po ng Department of Trade and Industry, sir? Yes, ma'am. So, ang National Arts and Crafts Fair ay isang flagship program organized by the DTI with the support of the Office of Senator Legarda, and focus po niya ang pag-promote ng Philippine creative industry. So, specific po yung subsector natin na arts and crafts. So, dito po, pinapakita natin ng iba't ibang gawang Pilipino, especially yung mga crafted ng ating mga artisans, indigenous communities at mga MSMEs in a one big trade show. So sinusuportahan natin yung growth ng mga rural areas, rural communities, at napapanatili natin yung iba't ibang indigenous crafts sa pamamagitan ng pag-introduce nila sa mga bagong market. So dahil sa tulong ng National Arts and Crafts Fair, layon na nating masustain yung awareness ng mga Filipinos, shoppers, consumers, especially yung mga buyers natin, kung paano lagi pwede nating ma-incorporate yung indigenous concepts natin sa iba't ibang consumer products. So sa ating National Arts and Crafts Fair, we will feature more than 270 exhibitors from Luzon, Visayas, and Mindanao, and they will showcase their different products like textiles, home decor, fashion accessories, and of course, heritage crafts. Okay. Sir Emerson, sa NACF, mayroon pong dedicated na pavilion para sa gawad sa malilikha ng bayan o National Living Treasures Award. Can you tell us more about this at ano pa po ba yung iba pang highlights ng NACF ngayong taon? Yes, ma'am. So may enjoy ito ng mga iba't ibang ng mga shoppers natin. So different pavilions like Tagamaba, Gawad sa Manilikha ng Bayan, and the Schools of Living Traditions. So nabanggit natin, ma'am, yung Gawad sa Manilikha ng Bayan. Ito yung tinatawag nating National Living Treasures Award. So ito yung pinakamataas na naantas na binibigay nating parangal sa bawat Filipino folk artists. So ito, sila kasi yung masasabi nating cultural masters. So sila yung may kakaibang skills sa paggawa ng kanilang product, at ang important role nila sa kanilang community, sila yung nagsasalin ng tradition, different skills sa mga younger generations within their communities. So ganun din ang Schools of Living Traditions na it's really an education institution. Ang kakaiba siya kasi this non-formal setting, and directly nakapag-interact yung cultural masters at yung mga apprentices, mga younger generations, para directly natututunan yung iba't ibang crafts and traditions para maipagpatuloy natin to sa mas mahaba pang panahon. Okay, para naman po sa ating mga exhibitors, ano po ba mga produkto ang inyo pong isa-showcase sa National Arts and Crafts Fair? At first time po ba niyang mag-participate sa NACF o kayo po ba ay nakibahagi na sa iba pang mga activities before ng DTI? Unahin po natin si Arya and then Delza. Hello, ma'am. Okay, sige, go ahead po, sir. Wala lang pong audio si ma'am. Bale, second time ko na po ito na nakijoin po sa Arts and Crafts. So, bale, yung ini-exhibit ko pong product is handloom, woven product. Like fabric po siya, and ginawa namin siyang for fashion. Gumawa kami ng mga Filipiniana, mga terno outfit, mga dress, and kimono. Yan po yung... And para hindi po masira yung mga naiiwang mga abel or inabel, ginagawa po namin siyang t-shirt, mga patches po para at least masustain po yung product po namin.
Yun po. Okay, kay ma'am naman po tayo. Ano po ang mga produkto pong i-showcase po ninyo sa fair na ito? Good morning po, Delsa po from Basay Samar. Ang mga products po namin ay mga banig na gawa sa tikog, combination ng tikog at saka buri. Gumagawa po kami ng mga bags, rectangular mats, round mats, place mats, table runners. Ngayon po, meron na rin pong collaboration kami sa sa Liliw Laguna. Gumagawa na rin po kami ng mga sleepers, tsaka gumagawa na rin po kami ng mga bags na combination ng yakan at saka ng tikog. Actually, maraming beses na kami nakasali sa National Arts and Crafts Fair at saka yung mga trade fair na ino-organize ng DTI. Bali yung business namin, nag-start siya 1999. Si Mother pa yung nag-start niya na bali yung mga products namin, nadala na rin namin sa ibang bansa like Japan, Germany, US, Malaysia, tsaka China. Bali lahat ng sinasalihan namin ng mga trade fair organized ng DTI. Alright, kay Sir Jack Bukol, I understand sabi po ninyo, this is your second time, tama po, in joining activities na inorganize ng DTI. So, pakikwento po sa amin paano po nakatulong ang inyong pong pagsali sa mga ganitong activities para sa pag-expand ng inyong market presence at bilang MSME, ay ano pa po yung iba pang mga assistance na itinulong po sa inyo ng Department of Trade and Industry? Yes po, ma'am. Nung first time po namin na maki-join po, talagang wala po kaming idea kasi first time namin na maki-join sa mga trade fair and yung mga dala lang namin mga fabric. So sabi ko parang walang lumalapit. So next time dapat pagbalik ko may parang mas mapapabilin, parang yung product namin tatangkiligin ng mga ng mga customer. So bago ako umuwi that time, umikot-ikot muna ako sa mga fabric kung ano yung mas mabili. So, parang mas feel ko na parang yung mga customer, mas gusto nila yung parang ready to wear na. So, yun, nagkaroon ako ng idea na what if ganito yung gagawin ko. So, ngayon, prepared na kami na ganun yung magiging setup namin na lahat ng mga fabric namin is ready to wear na. And, yun po. Alright, kay Ma'am Delsa naman po, paano po nakatulong ang DTI po sa inyo at baka may mensahe na rin po kayo sa ilan pang mga aspiring entrepreneurs out there, ma'am? Marami pong naitulong ang DTI sa amin. From the start pa po, 1999, sila din po yung tumulong sa amin para madala namin yung mga products namin. From Basay Samar to Manila. Yun po yung naging umpisa namin. Tapos po, every year, kakasali kami ng trade fair dito sa Manila. Tapos yun, every year din, nag-i-improve yung mga products namin, yung design namin. Kasi tinutulungan din po kami ng DTI sa mga designs. Bali, partner po ang Design Center. Halos every year meron kaming product development organized ng DTI tsaka ng Design Center. Bali, binibigyan nila kami ng designer para sa susunod na trade fair, may mga products kami ipe-present sa mga buyers namin, lalo yung mga regular buyers namin. Kasi sabi nga, pag meron ka ng regular buyers, laging ang tanong nila, anong bago? Kasi syempre, sa paningin nila, ay meron na ako niyan. Kailangan ko yung bago naman sa paningin ng tao. Yun, isa na yun sa palaging tulong sa amin ng DTI. Sabi nga, hindi na uubusan ng tulong sa amin ang DTI mula hanggang ngayon. Kaya malaking pasalamat namin, lalo na BDTP, SITEM, DTI Region 8. Sila yung talagang, sabi ko nga, ang DTI, sobra ang tulong sa aming mga SMEs. Ang laking, sa totoo lang. Lalo ngayon, hindi kami mapupunta sa trade fair ngayon kung hindi kami in-endorse ng DTI. Napakalaking tulong. Sa mga baguhan naman na mga magninegosyo ngayon, siguro lakas ng loob. Tsaka laging yun tinuturo ng DTI, be honest sa mga magiging client nyo. Kumbaga, ito lang ang kaya ko,
sa susunod siguro mag-i-improve. Pero sa ngayon, ito lang ang kaya ko. Huwag tayong masyadong, tawag dito, yung ma-attract sa laki ng order kung hindi naman natin kaya. Kasi sa huli, tayo din naman ang masisira. Tinanggap natin yung order, hindi naman natin kaya i-deliver. Be honest lang tayo kasi kapag gusto talaga ni client ang products natin, mag-aantay yan. Huwag nating i-grab yung kasi billion yung orders sa atin tapos bandang huli, tayo naman yung nirereklamo, masisira ang negosyo natin, masisira ang pangalan natin, mawawala ang trust ng client natin. Bandang huli, yung client natin na yun, mababalita sa ibang client na, ay, ito, kasi humingi sa akin ng down payment, bandang huli, hindi pala kaya mag-supply. Maging honest lang tayo palagi sa mga magiging client natin. Importante talaga Yun lang. yung pangalagaan, Thank you. Gaya ni Ma'am, nang sabi ni Ma'am Delsa, importanteng pangalagaan yung tiwala ng mga customers and clients. Now, last question na lang kaya Sir Emerson. Sir Emerson, please, ano pa po yung inyo pong makumbaga, masasabi na rin sa ating mga aspiring entrepreneurs para maka-join din po sila sa mga activities po ng DTI. At please do invite all our viewers na suportahan po itong fair na ito. Yes, maraming salamat ma'am for this opportunity. And we are inviting our shoppers, our buyers, to meet and support our indigenous communities, our Filipino artisans, mga MSMEs natin sa National Arts and Crafts Fair. So tulad ng na-mention ni Ma'am Delsa, ito pong 270 mahigit na MSMEs, exhibitors natin, vetted po ito ng DTI Head Office, ng DTI Provincial Office at Regional Office. So masusi pong pinagdaanan yung screening process ng mga exhibitors natin. Kaya yung mga shoppers natin, makatitiyak na maganda yung produkto nila, kaya nilang mag-produce, at marunong po silang makipag-negotiate. Yun po yung maganda. Yung mga shoppers natin, they can directly talk to our entrepreneurs, they can negotiate, at yung maganda pa, since this is a National Arts and Crafts Fair, they would discover the stories behind the different cultural products na naka-showcase ngayon. So, sa pagtutulungan po ng DTI Regional Operations Group, we highly encourage po yung mga aspiring entrepreneurs natin to directly contact us sa regional office, sa provincial office, sa mga social media channels po natin. You can reach out po kung paano po makasali sa mga iba't ibang marketing activities. At hindi lang po yan ang ating programa sa mga MSMEs. Tutulungan po namin kayo kung paano mag-business name registration, kung paano makapag-develop ng product, paano makapag-comply sa iba't ibang requirements, makasali sa mga trade fairs, at pinakamaganda po nito, tutulungan din po namin kayo kung paano kayo makapag-export sa international market. So please reach us out po, and hopefully you can visit us. National Arts and Crafts Fair is starting today hanggang Sunday po, October 27, Mega Trade Halls 1 to 3 sa Mandaluyong City po. And we look forward to meeting you all shoppers and our buyers. Well, maraming salamat po, Sir Emerson, at ganoon na rin po kay Sir Jack at Ma'am Delsa. Thank you po, at susuportahan po natin ito po mga produktong lokal na talaga namang export quality at pang world class. Salamat po.